Okay, so our discussion is all about competing in a global marketplace. Ito po yung mostly na problema ng lahat ng mga businessman or kahit na kahit na yung mga simple lang na company. Okay? Kailangan nilang makipagkompetensya, and in our case po kasi ngayon, we are open to import and export products from different countries. So meron tayong globalization kung tawagin. And dahil doon, hindi po maidikta ng mga seller locally kung magkano yung presyo nila. Okay, so they have to compete for the value of their products, their prices, and so on. Kailangan i-balance nila. Okay, so our objective for today's discussion would be, sabi ko, at the end of this chapter, students should be able to explain the concept of strategy. Okay, so pag-aaralan po natin ano ba ang strategy, ano ba yung ginagawa dito, ano ba yung mga iba't ibang ways, and you can also or we should also be able to define profitability and profit growth. Okay, syempre nag-business ka at ang gusto mo ay kumita. Sino ba namang businessman ang ayaw kumita, di ba? Okay, so kailangan lagi meron po tayong uh, yung goal. Okay, that is profit. Okay, and then at the end of this chapter, you should also be able to understand the value creation concept. Okay, paano ba nabibigyan ng halaga ang mga bagay-bagay? Okay, so hindi natin pwedeng sabihin agad-agad ang isang presyo sa isang tingin lang. Okay, kunwari, binigyan kayo ng isang item, tapos prepresyon nyo na siya agad without knowing how the item was created, okay? How the item was valued before ibibigay sa'yo. Okay. So, another na objective natin is we should be able to enumerate the elements of the value chain dahil dito sa ating topic na value creation, and understand the strategies in explaining the market through two ways. Okay. So, meron tayong strategies para makapag-expand sa isang market. Ang una is leveraging the products and services, at yung isa naman po ay leveraging the subsidiary skills. So we have to know kung paano ba natin pwedeng gamitin ang mga products and services as well as the skills of our worker kung sakali. Okay, paano ba natin to gagamitin as an asset or as an ace para manalo sa global competition. Okay. So, as for the opening case po, ayan, yan po ay si Andrea Jung of Avon Products. Okay, sino ba naman sa inyo ang hindi alam ang product ng or hindi alam ang brand na Avon? Okay, so sikat po yan na company. Okay, so this is a cosmetics na company, and mostly po ito po yung nakikita natin noon sa mga brochure. Nakikita natin na may mga nagbebenta online, tapos later on meron na siyang mga ka-competentially na na nag-emerge noong mga panahon ngayon. Okay. Pero way back 1990s, malaking company po itong sa Avon. Ito pong picture na to ni Andrea Jung was taken doon sa Forbes magazine. Yan. So alam niyo naman po kung ano ba ang or sino-sino ang mga nandun sa Forbes. Okay, mga bilyonaryo yung mga nandun. Okay, so bakit na ano natin yan? Na topic natin yung Avon products ni Andrea Jung. Okay? So, Andrea Jung is the CEO of Avon Products noong 1999. And this is a beauty products company famous for its direct sales model, and had revenues grow in excess of 10% annually. So pag palaki siya ng palaki, yung shares niya mas tumataas, mas lumalaki yung value ng company, their products, no? Mas kilala siya. So nagiging nangyari, uh, trusted na brand na siya. Okay? So, hindi laging maganda yung kwento. Okay. In 2005,
the success story started to turn ugly. Okay? Avon, which derives from as much as 70% of its revenues from international markets, mostly in developing nations, suddenly began losing sales across the globe. Bakit ganon? Okay. Kasi ito rin po yung panahon na kung saan si China is nagkakaroon na rin po siya ng mga ways on how they can invade existing markets. Okay? Tapos sasabihin nila, monopoly na. Ito na lang lagi yung nakikita ng mga tao sa kanilang sa kanilang uh, uh, sa kanilang mga choices. Ayan. So, ang kinalabasan tuloy si natin, si Avon, parang may mga times na nakaban na siya sa isang location dahil either yung product niya ay hindi suitable doon sa mga customer na nandun or ayaw ng mga customer or merong mga iba't ibang haka-haka. So, hindi natin maiwasan yun. Okay? So, by September 2005, she was rapidly backpedaling in the stock fall I fell from 45%. So, ang laki ng binaba noong noong kanyang shares of stock noong 2005. Medyo na siya, nahihirapan na siya noon kasi syempre, imagine mo, halos kalahati bumagsak dahil dumadami ang kakompetensya. Okay? Sa ngayon, I know some of you here ano have preferred brands of beauty products. Okay? So, yun din po yung naging dahilan kung bakit medyo na siya, nahuhuli na rin. Okay? Hindi rin siya masyadong nag-create ng bagong products, hindi rin masyadong na-market. Okay? Dahil uh, yun na rin po yung start ng globalization. Eh. Marami ng kakompetensya, marami nang nag-import. Okay? So the problem was lack of consistency in marketing strategy from nation to nation. Iba po ang hilig ng mga Pilipino, iba po ang hilig ng mga Indiano, iba po ang hilig ng mga Amerikano. So iba-iba po ang kanilang preferred products. And if you are a company na isa lang yung product niya ini-offer sa kahit na sino, doon ka mahihirapan eh. Maaaring hindi nila pansinin yan kasi hindi ko gusto yan. Mga ganun-ganun sila or hindi bagay sa akin yan. Okay. So, extensive duplication of manufacturing operations and supply chains and a proportion of new products, many of which were not profitable. So, kailangan pag-isipan mabuti ang mga bagay-bagay. Okay, so ano ba ang naging problema ni Andrea Jung bukod sa mga to? Okay, so nandito na yung mga clue. Yung lack of consistency and marketing strategy, tapos yung mga actions na ginawa niya, duplication of manufacturing operations, nagtayo siya ng maraming manufacturing operation pero konti yung sales niya doon. So, wrong move, kumbaga. Okay? So, ano ba ang kailangan niya? Or ano ba ang dapat niyang matutunan? Okay? Which is our topic then for today. Okay. So, yung atin pong pag-uusapan is all about yan. Okay. So, yan ay an acronym for Business Development through Strategic Management. Okay. So, yung mga iba siguro sa inyo, na-encounter na tong acronym na to, but siguro iba yung nila. Okay. And meron din naman po tayong dito. Meron din naman po tayong mga steps on how we should develop our business through a good strategy kung tawagin. Okay. So pag sinabing strategy, these are actions na kailangang i-take and yun po ay sinisigurado na meron pong makukuhang goal. Okay. So, ayan. A firm's strategy can be defined as the actions that managers take to attain the goals of the firm. Okay. So, parang kayo din. Ano ang strategy nyo para sa goal ninyo? Kunwari,
current goal ninyo siguro makapasa sa sa mga exams ninyo. What is your current strategy? Yung mga iba magre-review mabuti, yung mga iba kailangang i-secure yung kanilang mga notes para meron silang may review. Yung mga iba picture lang ng picture ng PowerPoint. Okay. So tapos later on, since lagi silang nagsiselfie, ayun po, marami silang makikitang notes na mabasa na rin nila. Kanya-kanyang yan, style. Yan. So, sa isang business, ayan, for most firms, the preeminent goal is to maximize the value of the firm for its owners and its shareholders. So, ang ano po natin dito, ang goal po natin is that kailangan po nating bigyan ng halaga ang ating company. Okay? Kasi kung hindi binigyan ng halaga ang company, wala rin pakialam yung mga worker. Okay? Wala rin namang pakialam yung mga customer doon sa company na yan. Ay, pangit yan or ay hindi maganda ang serbisyo nila diyan. Okay? So, nasa leader ng company or yung firm or yung business kung paano niya i-retain yung mga kanyang mga uh, customer by giving them value. Sabi nga natin, mararamdaman natin na okay ang isang relationship pag binibigyan ka ng halaga. Yan. Kung walang hindi kanya pinapansin or parang wala lang siya sa iyo, okay? Then that is not good. Okay, good relationship. Ganon din po ang business. Okay? Kapag si business ay nagbigay ng value sa customer, mapapansin ni customer 'yon. Mas okay doon, mababait sila. Mas okay doon, mas maganda yung product nila, sinisigurado nilang uh, uh, magugustuhan ko yung product nila. So that is one way para ma-retain natin yung profitability. So, to maximize the value of a firm, managers must pursue strategies that increase the profitability of the enterprise and its rate profit growth over time. Okay, so they should have different strategies in different scenarios ng kanilang business para hindi po sila magkaroon ng problema sa pag-maximize or pag-increase ng kanilang profit. Okay. Let's say sa panahon ngayon medyo bumabagyo or maulan. Okay. So as a businessman, what will you do para parang tumaas ang sales mo kung hindi naman related sa weather ang inyong product? Let's say you are a fast food retail company or yung mga lang, Jollibee or McDo, kanto. Okay. So paano mo i-relate siguro 'yon sa weather? Siguro strategy mo is kapag sakali man na naka-avail sila ng worth 300 pesos of your product, pwede silang mag-avail ng umbrella, yan, for a small fee, yan, or minsan pa nga free na yung umbrella basta na-reach mo yung amount na pwede mong bilhin. Okay. So with that, nabibigyan ng parang value yung ating relationship sa customer na sabi niya, uy, maganda dito kasi pag na-reach mo yung ganitong dami ng binili mo, meron kang free na ganyan. Okay. So, tsaka magagamit ko pa yung free. So that is one strategy. Okay. So, sa natin, sa pagiging businessman natin, profitability can be measured in a number of ways. Maraming paraan para kumita. Okay? But for consistency, we shall define it as the rate of return that the the firm makes on its invested capital or ROIC kung return of invested capital, sabi nga nila. Okay, which is calculated by dividing the net profits of the firm by total invested capital. So, hindi porke nakabenta ka ngayong araw na to ay kumita ka na or kumikita na ang iyong business.
Okay? Maaring sa umpisa pa lang malaki ang kinikita mo pero yung invested capital mo hindi pa doon sumasakto. Okay, hindi pa na ibabalik sa iyo. If you are currently measuring your profitability, hindi po ganun-ganun lang ang ang pagsabi na maganda ang business mo, kumikita ang business mo, hindi. Okay. Pag sakali man na nabawi mo na, doon mo na pwedeng sabihin na kumikita na siya. Okay? Otherwise, parang iniipon mo pa lang yung ginastos mo doon. So, when it comes to pagbabalik ng kita, okay, we have what we call the profit growth. Okay? It is measured by the percentage increase in net profits over time. Okay? So, yung mga iba, pinag-uusapan nila, ang 2 years time, 3 years time, okay? Pagdating ng 3 years, yung sobra-sobra na dyan, kita na yon or mas tataas pa lalo. Okay? In general, higher profitability and a higher rate of profit growth will increase the value of an enterprise and thus the returns garnered by its owners, the shareholders, or yung mga nag-invest doon sa company. So, kapag ikaw ay nag-invest sa isang bagay, don't expect na constant 'yan. Okay? Constant yung balik sa iyo or yung parehas lang over a period of time, hindi. Once kasi na nabawi na yung invested capital, lahat na 'yan ay magiging either uphill or downhill na profits mo. Okay? So maraming pwedeng mangyari na mga events that can alter yung atin pong uh, mga in-expect na pagkita ng ating business. Okay. So pagdating po sa pagde-decide, yung mga business owner natin, guys, is namimili sila when it comes to profitability or profit growth minsan. Kala nila kasi sabay na yan. Pero minsan din naman po kasi kailangan nating i-check kung ano ba ang gagawin natin, kung saan ba siya nabibilang. Okay. So, paano magbigay ng value? Okay. Gagawa tayo ng ways or strategy to increase our profitability or profit growth. Okay. Sa profitability, ang po natin dyan, ang gagawin natin is we'll be reducing the cost of our it's either production or the yung mga ano ba yung tinatawag dito, yung mga ingredients ng ating product. Okay, so dyan po nagkakatalo minsan mas kumikita ito kasi mas konti yung ginagastos niya para ma-produce ang isang product compared dun sa iba. Okay, meron din naman po yung ginagawa sa profitability na they add value and raise prices. Okay, sasabihin nila nag-improve yung ating product, so you have to pay more. Yan. Siyempre, ikaw as businessman, kikita ka doon, di ba? Okay? Yung mga iba rin naman ang ginagawa nila, instead of changing the item, sasabihin na lang new packaging or new look. Okay? Siguro familiar din naman po kayo sa sa yung ginagawa ng McDonald's ngayon sa kanilang McNuggets. Ayan. So, kamusta ang presyo ng BTS meal sa regular na McNuggets? Okay. Medyo malayo. Okay. Ano ba yung binayaran mo doon? Yung packaging, di ba? Okay. Binili mo yung parang unique na promo nila. Okay. Kasama na rin po yung sausawan doon. Okay. Bukod naman doon, parang parehas naman lang ng ng nandun sa BTS meal nila sa regular lang na yung nuggets. Okay, so they added the value for their item, okay, and they raised the prices for that item. Profitable yun sa kanila. Okay, reducing the cost din kasi syempre, na rin yun
mai-dispose nila yung mga nuggets nila kasi sa atin dito sa Pilipinas hindi tayo masyadong mahilig sa mga nuggets. Okay? We are fond on other items bukod doon. Pero sa ibang bansa, mas prefer nila yung mga ganun. Pero okay. So another na choice din naman nila pagdating sa paano kumita is instead of going to profitability, they focus on profit growth. Okay. They sell more in existing markets. Okay. So marami silang mga strategy diyan na ginagawa. Maaaring mag-invade sila ng isang market na may kakompetensya sila, sasabihin mas maganda ito. Okay? Or they create new markets or enter new markets na kung saan wala silang kakompetensya, doon sila magtatayo ng business. Okay? So, mamimili sila dyan is either kapag existing ng business mo, much better siguro dito ka na lang. Okay, kapag hawak mo na sa lieg yung mga customer mo kung tawagin nila. Okay, para pag venturing ka pa lang, profit growth muna. Pero most of our businessmen, they tend to do both. Okay, para at least tumaas. Sabi ko nga kanina, yung sa dito, okay, higher rate of profit growth will increase the value of higher profitability and higher rate of profit growth will increase the value of enterprise. Yan. So, mas okay pag pagsasabayin. So, you should be able to uh, yung ito ay multitask, kumbaga. Okay. Create new products, introduce that to a new market, add value to your products, raise the prices, doon ka kikita. Okay. So, kung i-relate natin to doon sa situation ni Avon kanina, saan sa tingin ninyo ang medyo hindi siya nag-focus? Okay. Ang sagot po doon ay dito sa profit growth. Nag-enter siya ng new market pero hindi siya na gumawa ng bagong product. Hindi siya hindi siya nag-research about the market na papasukin niya. Kunwari, pumunta siya ng China, maraming doon, maraming iba't ibang klase ng beauty products. Pumasok siya ng Amerika, iba-iba rin naman yung preferences ng mga tao doon pagdating sa beauty products. Okay? So, ano na yan? Nagkakaroon na po tayo ng problem later on kapag hindi natin maayos pinag-isipan yung ating gagawin. Okay, so kaya nga natin pinag-aaralan ng strategy. Okay, so the way to increase the profitability of a firm is to create more value. As long as you give more value to that product, okay, the amount of value a firm creates is measured by the difference between its cost of production and the value that consumers perceive in its products. Okay, in general, the more value customers place on a firm's product, the higher the price the firm can charge for those products. Okay, ganito yan. Mostly, ito naging social norm na to eh. Pag sinabing made in China, ay mura lang or substandard. Ganun yung mga yung mga nagiging nagiging intuition natin sa mga nangyayari na pag bumibili tayo ng mga wait lang okay. Pag bumibili tayo ng mga items, chine-check natin kung saan siya made in something something. Okay? Pero meron din naman yung times na yung quality ng product is kaya na sabihin natin hindi siya made in China, substandard yung item. Okay? So pupunta tayo sa isang company na kung saan kilala yung company sa kagandahan ng kanilang product. Okay? So we tend to choose companies with high reputations sa kanilang products, hindi madaling masira yan, matibay yan. Or yung mga iba rin naman, masarap yung luto nila dyan compared sa ganito. Although medyo may kamahalan, sulit naman. Ganun yung mga ganun yung mga
linyahan. Kaya si business, kahit na nagtaas siya ng presyo, yung mga tao, susunod lang yan kasi alam nila na yung value na binigay mo doon sa pag-deliver ng iyong product or services is maganda. Okay? Yun nga lang, hindi lahat ng customer ay ganun. Okay? However, the price of a firm charges for a goods or service is typically less than the value placed that on good or service by the customer. Yung presyo na prenifer mo sa kanila, hindi ganun yung iniisip nila na presyo. Okay? This is because the customer captures some of the value in the form of what economists call a consumer surplus. Marami silang choices. Marami silang, kumbaga, alternative product doon sa iyong ino-offer sa kanila. Okay? So the customer is able to do this because the firm is competing with other firms for the customer's business. Okay? So the firm must charge a lower price than it could were in it a parang it could were it a monopoly supplier. So parang ano yan, instead of ikaw lang yung panggagalingan ng product, monopoly, okay, uh, maraming choice ang tao. Marami silang alternative na pwedeng pagbilhan. Let's say cellphone. Bibili ng cellphone ang isang tao. Okay? So yung customer na yon, marami siyang choices. Is either pumunta siya ng Apple products, Samsung products. We also have other brands, Vivo, Oppo, Redmi, Realme, etc. Okay, so wait lang, may nag-chat. Yan. So ang tao, tinitignan niya yan. Yung product na to, same yung specification doon sa kabila, pero mas mura. Okay? Doon na lang ako sasabihin ng tao. So yung kabilang company, uh, bababaan niya yung presyo niya or isasakto niya para sasabihin na etong product namin ay mas matibay compare diyan kahit na kahit na parehas kami ng specification ng cellphone. Okay? So doon nagkakatalo eh. Okay? The quality of their prices. Sabi nga ng isang kaklase nyo, low quality. Okay. Kapag low quality, mas mura yung presyo. Okay. Pero syempre, si businessman, nung ginawa niya yung item na yon, hindi rin naman niya ipapatalo yung item niya. Maaring hindi niya na kayang babaan pa dahil yung cost of production niya is mataas compared dun sa kabila. Malulugi na siya in short. Okay? Meron din naman yung babaan mo lang, sige lang. Kasi yung ginamit naman natin na cost of production dyan is sakto lang. Okay? So, meron tayong global competition. Okay? Doon po tayo nagkakaroon ng war sa mga ibang businessman. Ayan. So, paano ba nabibigyan ng value ang isang product? Ayan. Meron tayong parang chart dito, yung VP at C. Ano ba yung VP at C? Yan. O, sabi nga din ng isa, babawi sa design. O, yung mga iba kasi, same specification, iba lang yung design. Sasabihin nila, yung cellphone na to mas manipis. Etong cellphone na to, mas updated. Pero hindi ko lang alam kung paano naging updated. Okay, so, B stands for value of product to an average customer. Yung sa atin yung tipong presyo natin doon sa item. Okay? Pero iba rin naman po yun sa tinatawag na P or price per unit. Okay? So yung price per unit, yan po yung retail price natin. Yung magkano ba binibili ang isang item. Okay? Meron tayong mga perspective kung magkano, meron yung totoong presyo kung magkano. And then meron din naman po yung presyo na kung tawagin ay cost of production per unit. Yun po yung yung paano ginawa yung item, magkano yung ginastos para gawin yon. Okay. So,
let's say magkano ba ang typical na ah, medium range na cellphone ngayon? Let's say makakabili ka na ng magandang cellphone within the price of 4 to 6,000. Ayan. Yun po yung value of product on average customer. Okay? Pero, yung 4 to 6,000 na yun, kapag titingin tayo sa market, yung price per unit ng item is yun po yung parang isinisingil nung gumawa ng cellphone. Okay? Pero yung sinisingil ng gumawa ng cellphone ay hindi po yun yung yun yung paano niya binuo yung cellphone. Meron ng tubo yun, yung price per unit. Okay? So, kapag titignan po natin yung price per unit at i-compare sa cost of production, makakagawa tayo ng isang formula or tatlong formula pala na kung tawagin natin ay yung mga nandito na V minus P, P minus C, and then yung V minus C. Ay, oo. Yan. So, unahin natin siguro yung yung uh, cost consumer surplus per unit. So, yung consumer surplus is yung atin pong perspective na presyo minus yung presyo nung item talaga. Kapag may sobra doon, yun yung natitipid natin. Yun po yung parang choices natin. Kaya minsan sinasabi nila, okay, binigyan ako ng aking AirPods ng 6,000, bili daw ako ng cellphone. Okay? So ang binili ko na lang yung medyo mura para meron akong matitipid pa, meron pa akong maiipon na sukli. Ayan. Surplus is sobra. Yan, or yung kumbaga yung choice niya na ay ito na lang kasi mas marami akong makukuha dito. Minsan din naman hindi rin naman hindi rin naman about the product, yung price ng product, kundi yung mga freebies niya rin. Doon na lang ako bibili sa kabila kasi meron ng free na tempered glass, meron na ring free na headphones or headset. Okay? Meron na ring free na ano nga ba yung mga free doon? Yung ring stand or what. Okay? While on the other shop din naman, same yung price pero uh, walang freebies. Ayan. So, doon po sa sa nakikita natin, yung presyo at yung iniisip na presyo ng customer uh, is yun po yung surplus natin. Okay? While yung naman po, yung P minus C is the profit per unit sold. Okay. Kung titingnan po natin, magkano yung pinagbebenta at magkano po yung ginugol mo na amount of yung money para buuin yung product. Okay. So, hindi rin naman po kasi hindi rin naman po binibenta na walang tubo. Yan. So, kung minus natin yon yung presyo at yung presyo na kung saan ginastos mo para gawin yung product, then that is your profit. Okay. Mostly, binabalance po nila ito. Tinataasan nila yung profit by reducing the other two. Yung value of the product at yung price na okay, i-adjust na lang nila yan. Okay. And then, yung syempre, yung V minus C. Ano ba yung V? The product of the value of the product minus the cost of production. Okay, that is the value created per unit. Yun po yung halaga. Okay? So, a firm has high profits when it creates more value for its customers and does so at a lower cost. So, sabi nga nila, mas kikita ang isang madiskarting businessman kaysa doon sa sa mga hindi marunong gumawa ng strategy. Ito pong benta-benta na lang, di ba? Okay. Mas kikita 'yon kasi sabihin mo gagastos lang siya ng maliit na portion ng kanyang pera para magawa ang isang item, while on the other hand is bigay todo para lang gawin yung item na same din ang ang quality niya. So, doon po nagkakatalo yung mga manufacturer minsan. So, some of them,
tend to reduce the cost of production. They tend to let other nations assemble the item na ibibenta nila. Kaya nga meron tayong mga made in China kung tawagin dahil mas mura ang labor cost doon compared sa iba. Kaya doon na lang nila in-export yung kanilang mga raw materials na bubuoy na lang tapos import pabalik. Yan. So, mas nakakamura sila sa production. Lower cost yun pagdating sa kanila. Okay. So the operations of a firm can be thought as a value chain composed of a series of distinct value creation activities. Okay. So paano ba nabibigyan ng halaga ang isang item? Depende po yan kung paano siya ginawa. So paano ba ginagawa? May tinatawag tayo na value chain. So a value chain is a business model that describes the full range of activities needed to create a product or service. Okay? From manufacturing hanggang sa delivery papunta sa'yo. Okay? Ikaw din naman, hindi ka rin naman bibili ng isang product na basta na lang binalot sa plastic tapos itinapon na lang dun sa harap ng bahay nyo as delivery service nila. Tapos wala kang maririnig na yung post-sale service or yung parang customer service. Okay? Paano pag may sira? Saan ako pupunta? Ganon. Okay? So the value chain explains that, and I think na-discuss ko rin po ito ng IT21 ninyo. Okay. So the value chain includes the production, the marketing and sales, the materials management, the R&D or research and development, as well as human resources, information systems, and yung firm infrastructure. Yung kulay green dyan, yan po yung kung paano binuo yung item. Pero yung kulay red po dyan, that is the support activities kung tawagin. Okay, ito po yung paano ba prepare, paano ba siya inalagaan. Okay, so with this value chain processes or yung mga elements natin ng value chain, nakikita natin na every step on the way is nabibigyan ng halaga ang isang item. Ang isang item na hindi, let's say, alisin natin tong research and development. Example natin is pagkain. Yan. Nakakita ka ng mga raw ingredients or yung may na nandun lang sa kusina ninyo. Hindi ka nag-research kung ano ang lulutuin mo. Basta pinaghalo-halo mo na lang. Tingin mo ba yung inyong niluto is maganda? Baka mamaya hindi maintindihan yung lasa. Hindi ka mahuli yung lasa. Parang manamis-namis na anaseng na maanghang. Okay? Yun pala pinaghalo-halo mo yung sili, yung suka, yung asukal doon sa ginagawa mong aldereta. Okay, so hindi po ganun ang pagbuo ng isang item. Okay, so you must have a research and development as well as na rin. Ito yung importante ngayon yung marketing and sales. Mostly ng mga restaurant ngayon, they tend to invest more on the yung scenery ng isang restaurant. Okay? Yung tinatawag nga, sabi nga ng inyong mga instructor noon, Instagrammable. Yung tipong pag pinicturean mo, ay, ang ganda naman ng lugar na to. Okay? Yung food, kahit nakokonte, as long as maganda yung pagkakapresent, ayun, mas gustong-gusto yung bilhin. Diba? Tulad na lang mga mamahaling kape. Okay, kape rin naman yan. Pero yung nakita mo lang yung logo, okay, so sabi niya, ay, social. Wow, sana all, mga ganon-ganon na lang sila. Okay, so nabibigyan ng halaga yung item kahit na ganon kasimple. Okay, so let's go on to the other na. Okay, hindi ko na i-explain lahat ng to dahil ito po ay na-discuss na rin nung IT21 ninyo. I hope you remember na lang po. Okay, so meron din naman po tayo ng ways on how we should expand to the market. Okay, una po is leveraging the products and competencies. Okay, paano ba tayo makipag-kompetensya? Okay, so meron tayong tinatawag na core competence or core competence. Sorry. This refers to skills within the firm that competitors cannot easily match or imitate.
Okay, yung hindi magagaya ng basta-basta. Okay, these skills may exist in any of the firm's value creation activities. Maaaring maganda ang packaging, maganda ang presentation. Okay, that's core competence nila kasi yung kanilang chef ay mahilig siyang mag-design doon sa dish na pine-prepare niya. Okay? Meron din naman yung mga iba ang core competence nila is mababait yung mga attendants, okay? Or yung product nila is maganda talaga, hindi magagaya basta-basta. Okay? So, ang natin diyan, merong mga kanya-kanyang A's na product or goods or services uh, ang mga uh, kumikita or gustong kumita. Okay? Yun yung parang nila, yung alas nila, 'di ba? Yan. So, tulad na lang ng diyan, one does not simply copy my presentation. Okay, mahirap pong gumawa ng isang PowerPoint na punong-puno ng memes. Okay, pero syempre, kapag ganoon ay makikita mo rin naman kung anong effect niya. Is either makuha mo yung attention or isipin nyo na lang kung hindi po ako gumamit ng mga ganyan, puro text lang, medyo boring. Yan. Okay, so the core competence can also be found in na rin sa mga yung popularity. Yan. So, pag sinabi nilang ganito ang brand na ininom mo or kinain mo or ginamit mo, sabi nila, ay rich kid RK, sana all. Mga ganun-ganun na sila. So, core competencies are the bedrock of a firm's competitive advantage. Yan po yung parang nag-aangat sa kanila compared sa iba. Okay? They enable a firm to reduce the cost of value creation and or to create perceived value in such a way the premium pricing is possible. Sasabihin na lang nila na sa amin nyo lang ito ma-experience. Ayan. Kasi sa amin lang nyo ito mabibili. Okay? With this price, sige, try mong maghanap ng iba. Ganon yung ganon yung intuition ng mga ibang businessman na binibigay sa mga customer nila. Kaya si customer, akala nila yung pricing ng item is maganda. Premium pricing nga sabi nila. Kasi syempre, hindi mo yan makukuha sa ibang uh, ibang business. Okay? Let's say magbibigay ako ng isang product tapos try yung sabihin sa akin kung saan magandang bumili ng product na yon. Okay. Let's say uh, wait lang. Medyo mahirap na hanapin or mahirap na i-differentiate. Donuts. Ayan. Saan yung mas prefer at bakit? Okay. O, sabi ng may iba yung Dunkin Donut. Kasi ano ba yung flavor ng donut nila na yung orange tapos yung or hindi ko alam kung ano ng flavor yun yung orange tapos black sa loob. Butter something. Ayun, choco butter. Halata Dunkin. Okay. Sabi ng iba, Dunkin Donut, sakto lang yung price. Okay? So that's good. Kasi inisip niyo yung surplus dun. Saan kayo makakatipid? Saan yung mas okay? Okay? Some of you said Jayco. Oh, social. Okay. Tapos, KK next. Kanto, Krispy Kreme. Okay. Yung Jayco. Yung mga Krispy Kreme at Jayco, meron din naman silang pambatong donut, di ba? Okay? So yung pambatong donut ng Krispy Kreme ay I think yung honey glaze something. Okay? Tapos yung Jayco naman is yung parang may butong pakwan. Hindi ko alam kung ano tawag doon. Okay.
Okay. Anong tawag doon sa yung parang butong pakwan na nasa donut ng product ng ano ng Jayco? Hindi ko na. Ayun. Oh. Social talaga yung mga to. Alam nila yung mga flavor eh. Al Capone. Yan. So, kung kung meron kayong preferred item, makikita nyo agad kung saan siya mabibili lang. At bakit hindi pwedeng magaya or hindi kayang gayahin ng ibang kakompetensya. Si Dunkin Donut, meron siyang pambatong choco butternut. Si Krispy Kreme, meron siyang pambato na yung honey glaze. Si Jayco, meron siyang Al Capone. Okay. So, yung mga yun ay unique products na pinipili ng mga customer kung bakit doon sila bumibili. What if merong choco butternut sa iba? Okay? Same ba yung presyo at yung uh, yung yung quality? Okay? So, iba yan. Ibang usapan na rin yun, di ba? So, the core competencies is sabi ko nga, bedrock ng competitive advantage ng firm. Okay. Yun po yung magdidikta sa kanila what is good in us na hindi nyo makikita sa iba. Okay. So, tingnan natin, what are the core competencies of una mang inasal? Okay. Sa mang inasal siguro, na ano nyo na rin yung kakompetensya ng mang inasal. Okay. Yung, ito man, stick boy. Ewan ko lang kung naabutan nyo pa yon. Ganon din eh. Only rice. Tapos yung naka-ano din siya, naka-grilled din na chicken. Okay? Tapos meron pa silang ibang meat products. Okay? Pork and beef nandun din. Okay? Pero bakit mas nanaig si Mang Inasal? Okay? It's either ano yan, the quality of their service or yung yung product nila. Okay? So makikita natin doon na Mang Inasal is not an easy opponent pagdating sa mga only rice and grilling uh, market. Yan. Sa Facebook, ano ang core competencies niya compared to other social media platforms? Okay, kung hindi man Facebook, sabihin natin Twitter. Yan. Sasabihin nilang mga iba, sa Twitter kasi pwede kang mag-rant. Okay. Walang magbaban sa'yo, walang magre-report or hindi basta-basta nare-report ang account doon. While si Facebook, Facebook pa rin daw yung Okay. Oo, kasi medyo parang na sila eh, sim na yung nila. Okay. Pero sa Facebook kasi meron silang mga yung mga rules pagdating sa sa community. Yan. May mga bawal i-post, may mga may mga warnings minsan. Okay? Yun nga lang si Facebook, ang advantage niya, core competencies niya compared sa iba pang social media platform. Okay? Try natin i-compare siya sa Friendster. Ewan ko lang kung naabutan niyo pa yun. Okay. Yung Friendster noon kasi medyo siya, medyo uh, na dismaya yata yung mga users dahil sobrang dami ng ng yung ilo-load pa na internet elements kung tawagin nila yung mga kung ano-anong design. Ayan. Kaya lumipat sila ng ibang mas simpler na social way para makapag-connect sa ibang tao. They tend to go to Facebook kasi sumisikat na rin yan noon. Okay? Madami na rin gumagamit, madali na rin hanapin agad-agad ang mga users niya. Okay? Unlike kay Friendster. Pero nung na-realize ni Friendster yun, binalik niya in a simple way lang yung itsura ng Friendster pero it's too late. Ayan. So yan po. Ayan. Sinabi na rin dito ni Joseph Andrew yung pinagkaiba-iba ng mga social media accounts. Sa Facebook, you can post or yung lang text. Okay? Sa Twitter, puro text. Okay? Pwede rin naman mag-share siguro ng mga picture doon or video pero shorts or lang. Okay?
Sa Instagram, yan, mostly nang nandun talaga pictures with captions. Yan yung para sa mga mga gusto nating i-project ng basta-basta na hindi nasasapawan ng iba. Okay, TikTok, short videos. Yan. Tapos sa YouTube naman syempre, videos na ano na is either documentary, long or short. So thank you for that na info. Okay, so that is the core competencies of social media platform compared sa iba. Meron din naman tayo dito yung Bear Brand. Okay? Ewan ko lang kung ano sa inyo, ah, kung ah, kung batang Bear Brand kayo o batang Nido. O Nido yung mga iba eh. Okay? So, eto pero sa akin, yung Bear Brand is ginagamit ko rin siya as creamer ng kape. Okay. Medyo mahirap tunawin yung Nido kasi sa or yung birch tree doon sa kape. Kapag gusto ko medyo ah, may tamis yung ating kape na iinumin. Okay. Then syempre, hindi mawawala diyan ang KFC, yung yung secret spices. Yan. Syempre, yun po yung core competencies nila. Hindi magagaya ng basta-basta ng iba, yung kakompetensya ni KFC, yung kanilang manok. Although manok din yan, pero yung pagkakaluto, iba naman po yun. Ganun din naman po yung paano naluto ang manok ng Chowking at Jollibee. Although pareha sila na Jollibee Foods Corporation, iba yung lasa ng manok ng Jollibee, iba rin yung lasa ng manok ng Chowking. Isang kagat pa lang alam mo na Chowking to or Jollibee to or McDo ito. Alam mo na agad kasi kung paano yun nag-iiba-iba eh. Okay? Yung may iba, na-try nilang gayahin pero hindi kaya. Okay. So, let's go on to other ways para mag-leverage ng product and services. Firms that pursue such a strategy can realize what we refer to as location economies. Okay? Which are the economies that arise from performing a value creation activity in the optimal location for that activity. Okay, wherever in the world that might be, transportation costs and trade barriers permitting, locating a value creation activity in the optimal location for that activity can have one or two effects. Okay? Maganda pa rin po na pag-isipan mo kung saan mo ilalagay yung business. Yun po yung sinasabi dito, location economies. Yung product mo, idedepende mo yan sa lugar eh. Okay? At syempre yung mga kakompetensya mo. Kaya nga, kailangan natin mag-expand ng market through other places, introduce our product. Okay? So yung epekto po ng ating location economies is, una, it can lower the cost of value creation and help the firm to achieve a low cost position. Okay? Let's say, nasa tabing dagat. Okay? Nagpatayo ka ng resort. Yung resort na yon, ino-offer niya mostly seafoods. Yan. Tingin mo ba mahihirapan kang makakuha ng goods mo, yung seafoods? Okay? Hindi mo na aangkatin sa malayong lugar eh. Kasi nandun lang. Nasa tabing dagat ka na rin. Maaring bilhin mo na lang yung mga doon, yung i-offer mong seafoods. Okay? Yung resort, okay? Pag sakali man na nasa tabing dagat, may choice yung tao. Is either nasa pool siya or nasa dagat. Okay? So, lower cost yun. Okay? Alam kasi nila, ay, nasa tabing dagat, siguro may resort kayo. Ganun-ganun na agad. Alam kasi ng mga tao kung saan makakakita ng isang magandang resort or magandang okay, place ng isang business. Okay? Or it can enable a firm to differentiate its products offering from those of competitors. Let's say uh, meron kang magandang ambience doon sa iyong restaurant. Okay? Compared sa iba na nasa gitna ng isang busy street
Ayan. So, si customer natin, madali nilang sabihin na mas okay doon, mas nakaka-relax. Okay? Gusto kong tumambay na magkape sa ganitong coffee shop compared sa dito. Kasi mas okay yung nakikita ko eh. Mas nare-relax ako. Okay? Dahil lang sa isang bagay, location. Yun. Yun po yung kailangan nating isipin din sa pagpapatayo ng isang business or strategy when it comes to business development. Yan. So, tignan natin, what are the location economies for una, gas station? Saan ba magandang magpatayo ng gas station? Tingin nyo ba magandang magpatayo ng gas station sa lugar na marami ring gas station? Okay? Hindi. Kasi pag ganun, ano yan eh, pababaan ng presyo. Kung sino ang pinakamababa ang presyo at pinaka okay ang quality ng kanilang product, doon pupunta yung mga customer. Paano na lang yung gustong kumita? Eh, yun nga yung purpose mo as businessman. Gusto mong maging profitable ang business mo. Alam nga naman magpababaan kayo ng presyo hanggang malugi na kayo. Hindi rin. Okay? So, gas station can be placed, okay, in a location na sabihin natin yung susunod na gasoline station ay sobrang layo pa. Yan. Yung tipong nasa gitna ka ng highway, hindi na gitna ng highway. Nasa along the highway ka na na malayo pa ang next gas station. Kasi maaaring kapag doon ay may mga customer ka na kailangan magpagasolina, wala silang choice kundi sumunod dun sa presyo mo dahil maaaring maubusan na sila ng gas or maaaring wala silang choice na kundi bilhin na lang yung inyong gasolinahan. Ganun din naman po ang coffee shops. Coffee shops are uh, profitably placed on places na relaxing at yung tipong madaling i-access ng public. Okay? Wag ka naman sigurong hindi mo naman sigurong inisip na magpatayo ng coffee shop sa isang relaxing na place, sabi natin gitna ng bukid. Tapos ang way lang para makapunta doon ay dadaan ka ng ilang kilometro na sakahan, okay? Hindi na relaxing 'yun. Oo, relaxing yung lugar pero yung accessibility hindi na. Yan. Agricultural products can be placed on uh, yung mga markets na ang kanilang focus is syempre agricultural. Hindi ka naman magtatayo ng agricultural product sa gitna ng syudad. Okay? Let's say manlako kay Ken, yung babang okay yung mga yung mga feeds, okay, sa isang lugar na na ang focus ng mga tao ay hindi naman agricultural, hindi ka kikita pag ganun. Then syempre yung kanina yung seafood market, yun po yung in-example natin kanina. Okay, so meron din tayong isang way para makapag expand ng business, that is leveraging the subsidiary skills. Okay. So this part, kailangan mong gamitin ang iyong manpower. Okay. Yung kung ano yung talent ng mga nandun. Okay. So, skills can be created anywhere within a multinational global network of operations, wherever people have the opportunity and incentive to try new ways of doing things. Okay? Yung ibabagay mo sa kanila yung product or service. Okay? And paano mo yung ibabagay? Kailangan mo ng set of people that has skills na pwedeng gamitin yung kanilang nalalaman doon sa pagpapalago ng business. Okay? Sometimes kasi as businessman, hindi mo rin po kailangan na ikaw lagi ang panggagalingan ng or sa utak mo lagi manggagaling yung yung idea. Kailangan mo rin ng
yung to think what other people think. Okay? To feel yung kung ano yung gusto nila. Yan. The creation of skills that help to lower the cost of production or to enhance perceived value and support higher product pricing is not the monopoly of the corporate center. Yun ay pagbabagay lang ng kinagisnan ng mga tao. Let's say, maganda ba ang mga ginagamit na equipment para sa isang business na hindi naman related yung equipment na yun doon sa mga customer niya. Sabihin natin nasa resort, pero yung mga upuan doon sa resort ay pang restaurant. Okay, imagine niyo yung upuan ng Jollibee na bilog-bilog, tapos yun yung makikita mo na na ginagamit sa tabing dagat na tambayan. Okay? Parang hindi yata bagay. Siguro mas okay kapag yung parang driftwood na ginawang upuan. Okay? Those are skills na pinag-isipang mabuti para maging valuable yung parang piniperceive mo na ganito kami dito eh. Mas parang iniisip namin yung customer satisfaction. Okay? So, other businesses tend to relate their products to their customers. Tingnan natin sa next slide kung ano yung sinasabi ko. Ayan. Si McDonald's, iba-iba po yung menu nila sa iba-ibang lugar. Okay? Makikita po natin dito sa example natin na ang kanilang product sa, let's say ito na lang yung yung kakaiba. Ito, sa Japan. Okay, makikita natin medyo greenish tapos matcha or what yung mga nila. Okay? They tend to okay, tapos to ay parang shrimp yata yung palaman. Okay. They tend to relate the yung hilig ng mga Hapon pagdating sa uh, healthy foods, tapos yung pag ng mga seafoods or what. Okay. Nirelate nila yun doon sa kanilang product. Okay. Ganon din naman ang ibang ibang country. United Kingdom, mostly sa kanila, hindi po fond of eating rice. Okay, they tend to go on cereals and yung mga wheat, ayan, or yung bread, di ba? Okay. Oh, na-experience ko rin yan noon eh. Meron akong pinunta na isang lugar na hinanap ko yung rice, pero wala silang rice. Ang meron sa kanila, tinapay. Okay? Tapos, lahat ng kanilang pagkain doon ay spicy, which is allergic ako sa spicy. Ayan. So, ayun, yung company na yun is existing din dito sa Pilipinas at iba rin po yung kanilang product dito. Yung product nila dito may rice. Okay? Yung na yun, yung business na yun is KFC. Okay? So tanungin niyo siguro si Sir Jaram kung kamusta ang KFC ng Malaysia. Ayan. Wala pong rice doon. Meron lang tinapay or pasta. Okay. Hindi naman sa walang rice. Okay. Bihira lang nag-offer ng rice sa kanilang menu. Okay, so others din naman. Ito, tignan naman natin, kakompetensya ni McDo, Jollibee rin. Okay, ewan ko lang kung may naka-experience na ng ganito sa inyo. Okay, so Jollibee sa UAE or United Arab Emirates, makikita po natin dito that they have parang shawarma na na chicken joy, yan, di ba? Yan. So parang binalot na chicken joy sa isang shawarma wrap. Okay, so parang parang nirelate nila kasi yung mga tao doon mahilig sa pita bread. Okay, meron din po tayo yung sa biryani rice. Okay? So,
Instead of yung plain rice, dito sa Pilipinas kasi mahilig tayo sa plain rice. Ayan. Doon pero they have biryani rice, okay? Na hinahalo nila yung yung existing product nila doon sa kung anong product pwede nilang makuha ng madali doon. Okay? Bakit nga ba ganyan? Bakit nga ba biryani rice hindi na lang yung yung same lang sa atin? Okay? Kasi unang-una location, mas mura makakuha ng ingredients ng mga to dahil doon ka na lang din kukuha. Unlike i-export mo pa, di ba? Okay? Or i-import mo pa from other countries para lang maging available sa kanila. So, medyo magastos yun. That will increase your cost of production. Okay? So, ayun po. This is combined skills ng mga nandun. Sino marunong magluto ng ganyan? Alam ba nila kung ano yung mga yung hilig ng mga nandun? As well as yung ano ba ang accessible na ingredient para doon sa lugar na yon. Okay. So, to sum up, our discussion was uh, may focus tayo when it comes to pag-develop ng strategy. So we explained that strategy is the actions that managers take to attain the goals of the firm. At yung goal na yon ay para kumita. Yan. So profitability is the rate of return that the firm makes on its invested capital. At yan po yung kailangan nating i-achieve as well as the profit growth. Hindi na highlight. Profit growth is measured by the percentage increase in net profits over a period of time dapat yan. Okay, and then the way to increase the profitability of a firm is to create more value. Magbigay ng halaga doon sa iyong ino-offer. Okay? So, bukod doon sa pagbigay ng halaga sa ino-offer mo, you have to check din kung yung pagbibigay mo ng value doon ano will be done at a lower cost. Okay? Sabi nga dito, it creates more value for its customer and so at a lower cost. So yun po yung yung paano kumita. Okay? Madiskarte lang. Sabi nga daig pa ng madiskarte ang matalino. Yan. Kung magaling kang kumopya, okay, marami kang pinagkokopyahan, mas mataas siguro yung score mo dun sa matalino. Okay? Okay, so a value chain is a business model that describes a full range of activities needed to create a product or service. Yun po yung nabanggit ko kanina, from production, marketing, hanggang doon sa infrastructure. So those elements give value to the items na nabibili natin sa market. Okay? And then syempre, yung last na three topics na nabanggit natin, we have the core competence, which refers to skills within the firm that competitors cannot easily match or imitate. Kayo ba? Ano ba ang core competence nyo compared sa ibang kaklase ninyo? Ano bang meron kayo na wala sila, hindi nila kayang gayahin? Okay? So, location economies, sabi ko nga, these are the economies that arise from performing a value creation activity in the optimal location for that activity. Ito po yung mga lugar na magandang magpatayo ng business depende kung anong business yun. Okay? So, kailangan pong i-take into consideration sa pagbigay ng or paggawa ng isang strategy. And then the last one would be the skills. Okay, so skills po can be created anywhere within a multinational global network of operation. Okay. So, all of those terminologies na binanggit ko, those are the important items to be considered when it comes to creating a strategy that can develop your business. Okay? Or yung kung naiisip nyo man, siguro by next time na pumunta kayo sa isang kainan or sa isang business office, okay? Obserba niya doon. Ano kayang kulang dito? Ano ba yung way para ma-improve pa to?
yung mga ganong klaseng pag perceive ng mga alternative actions, that is business development na via strategic management. Okay? So, yan po. Yan, din. Yan na po yung natin, yung sinamarize ko na 6 chapters. So, I hope na kahit na ganun po ka konting slides ay siksik din naman po ng mga lessons. So, hindi ko na masyadong yung maraming kwento. Okay? So, yung mga important matters lang po yung kailangan pag-aralan. Okay, so sabi ko nga, this is the last discussion for your subject Finto 3. And okay, kasama, nandito ba sila Sir Mark at Sir Jaram? Hanapin ko. Jaram. Wala siya dito eh. Okay, si Sir Mark, wala rin siya. Okay, sige. Anyways, on behalf of them, I hope na may natutunan po kayo sa aming subject. Ayan, so thank you for listening sa aming discussion po. Ayan. Okay, yan, picturean niyo na para at least ito na po yung last na na parang magta-thank you kami kahit wala sila dito eh. Okay? So yeah, yung picture ni Sir Jaram dyan. Kasi nung yung first day of class, yung picture na ginamit niya ay hindi ko rin alam. So, yeah. Pero kung sakaling magreklamo siya dyan, naka-formal naman siya dyan eh. So, okay. Kaso nga lang, wala siya dito. Pero, kung gusto niya medyo formal pa, kasi medyo naka-side view siya dyan, try natin siyang iharap. Okay. Yan na lang siguro. Okay, so, okay. I hope you learned something po sa mga discussions namin. And, again, good luck po sa inyong exam by, I think, Thursday po yata yung exam ninyo. Kasi Wednesday, gagawa pa lang kami ng exam. Okay. Yan. Dalawa yung picture. Parang bawing-bawi ako kay Sir Jaram. Kasi kanina, pinagtripan niya rin ako doon sa group chat. Okay. So, again, thank you guys. Yan, paki-open na lang po siguro yung camera nyo for documentation na mag-end na tayo ng klase. Okay. Si Sir Mark, wala siyang atraso sa akin, kaya yung picture niya dyan, yung niya na rin. Okay. Okay, nalis ko na yung coat ko kasi medyo mainit dito sa bahay. Pero I hope naka-t-shirt lang ako. Okay, so yan. 3 page po yung ating pipicturan, kaya medyo matagal-tagal po yung picturan natin dito. Wait lang, prepare ko lang po yung ating pagdidikitan ng pagmumukha natin. Okay, sige. Ayan. Tingin na po sa camera. In 3, 2, 1. Ayan, isa pa po. Wait lang. Isa pa po. Okay, wag mo nang mag-off ng camera para ano. Ayan, sige. Tingin na po sa camera. In 3, 2, 1. Ayan. And then, last na po. Ayan. Okay, so, tingin na po sa camera. In 3, 2, 1. Okay, so again, thank you for listening all throughout our summer class dito sa ating Pinto 03 na subject. I hope or we hope you learn something po kahit papaano, and hindi po kayo na boring sa sa piling naming mga ang bago na instructor niyo. Anyways, recorded naman po itong klase na to. So kung sakaling may mga kaklase kayong absent for this day, upload ko na lang po sa YouTube. Okay? So bye guys, and thank you again po.